Good evening, good afternoon, good morning. Bago po tayo mag-live, magpo-post muna tayo dahil marami po tayong mga followers na hindi po nagpa-follow sa live. Talagang ang pinapalo lang nila sa atin ay yung post natin. Ngayon, ito po yung number one topic natin dyan. Number one topic natin, yung sa Supreme Court nga, na nakialam, wala na. Hindi na po tuloy ang impeachment trial. At isa pa po, yung mga flood control projects na dapat na talagang mahinto. Dahil talagang doon lang po talaga nagkakaano. At talagang ano naman po talagang puro nakawan na lang naman po talaga. Yung yung nangyari sa insertion na in-insert ni DC Escudero na 142 billion, yung sinasabi nila nasa mga flood control projects na pinakamalaki yata nakakuha ay Bulacan. Sino bang sino bang senador doon? Kaibigan ni Cheese. Okay. Papaliwanag lang po natin. Ito po yung number one na ipapaliwanag ko po sa inyo. Na kailangan na po nating sa mga baha po sa mga baha. Kailangan na po natin masanay sa baha. Dahil panahon pa po ni Cory Aquino, nung napatalsik po si Ferdinand Edralin Marcos, may mapa po siya talaga. Meron siyang mapa na talagang para sa flood control. Hindi po tinuloy ni Aquino yun. Pero kahit na po itinuloy ni Aquino yun, dahil nga po sa climate change, hindi po natin pwedeng isisi sa gobyerno Dahil sa totoo lang po, kahit na sino pong maging presidente, buhay na po ng Pilipina yung baha. Ngayon, sana may makaisip na mas maganda, kundi man si PBBM, yung future presidents, na may magawa ng paraan na hindi ganun kalalim, ibang ganun kataas yung baha sa Pilipinas. Yan na lang po sana ipagdasal natin. Dahil wala na po talaga climate, na po, itong tinatawag na climate change. Wala na pong pinaliligtas ang climate change dahil kahit na Amerika po, na pinakamakapangyarihan sa buong mundo, nangyayari po sa kanila yan. Kaya wala po tayong pwedeng isisi sa gobyerno sa mga baba, yung mga flood control projects na yan. Ang kailangan na lang po ay tanggalin na yung flood control budget para
ano na po natural na talaga eh. Parang lumulubog na ang Pilipinas eh. Katulad ng Pampanga, unti-unti lumulubog, taon-taon lumulubog ang Pampanga. Kaya gano'n na po yung buhay natin. Tanggapin na po natin yan. Dahil kahit na sino pa yung maging presidente, na sinasabi nga nila, si Duterte yung pinakamagaling na presidente, si Noynoy, si Aquino, si Ramos, ano ba nagawa nila sa flood control? Wala rin. Lahat lang po yung flood control projects na yan, talagang napunta lang sa mga bulsa ng mga politician. Kaya mamaya-maya po, mga 7:45, magla-live tayo. At marami po tayong pag-uusapan. Ipapaliwanag ko po sa inyo yung flood control na dapat sana ay hindi sana ganito kalala kung si Cory Aquino ay sinunod niya yung plano ni Marcos Sr. Okay? Mga 7:45. Medyo mag-ano lang tayo. Magme-makeup lang tayo dahil kulang tayo sa makeup eh. Okay. Good evening, good afternoon, good morning. Thank you.